Hi everyone! Kumusta po kayo dyan? Kumusta na po kayo? Ako po ay nagbabalik dito po sa ating page para po ipaalam po sa inyo ano po yung update natin dito po sa US. So ayan, since wala po tayong trabaho ngayon, sa ngayon, wala pa. So bali po, nagsanay po tayo na sumulat po ng mga libro. Yan ay isang pangarap ko na maging writer in the future. So, ayan, nangyari na po. So, ito yung mga libro na nagawa natin. Meron na po tayong, meron tayong children's books. Ito po ay storybook. Colored na storybook na ang mga anak nyo po ay mag-i-enjoy. So, ito po ay available sa lahat po ng Amazon online store saan man po kayo naroon. Dito po worldwide as long as na mayroon pong Amazon ayan, online store. Pwede po kayong maka-avail po nito. So, ayan. Yan po yung children's book natin. Dito po yung mga page sa kung ano po yung nasa loob. And then, hindi lang po yan. Meron din po tayo yung autobiography po natin ay sinulat po natin para naman mapagkunan ng aral o lesson. So, ayan. Yan po yung sinulat natin. Nasa 250 pages po ito. 250 plus. Yan. Makapal po yan. Hello po! Hi! Kumusta po kayo dyan? Baka gusto nyo pong umakyat. Pwede po kayo mag-join po dito. So, ito po yung pangalawang libro po natin. So, please comment po dyan. Hello po. So, ito po yung pangalawang libro natin na sinulat po natin. So, ayan, si Friendship pala. Ayan. Hello, kumusta po kayo dyan? Gising na po kayo. Nasa Pilipinas po ba kayo? So, ito po yung pangalawang libro na nasulat natin. Sinulat po natin ito within 5 months bago natapos. Kasi syempre, pag autobiography, kailangan nasa ano natin, yung mga alaala ay binabalikan. Hello po! Kumusta? Nasa Pinas po ba kayo? Then ito po yung pangatlo. Ito ay sa mga toddlers or 3 years old to 7 years old or even 8 years old. Pwede po dito. Or in elementary. Pwede po dyan. May coloring book. Merong pwedeng pang mathematics kasi merong counting. So, ayan. Meron ding tracing, alphabet. So, mag-i-enjoy po dito yung anak nyo. Sa likod po nito, meron din pong may mga maze. Nasa Pinas kasi, gising na po kayo, alas 2 pa lang, alas 3 ng madaling araw. So, ito po, may trace dito, may puzzle. So, mag-i-enjoy po yung mga anak nyo dito. Then, may draw. Maraming salamat sa pagsali po dito. Miguel love shout out sa ating kasama, si Nicole Havines. Ayan, kasama natin ngayon. Thank you po. Minsan lang po tayo mag-live para lang po mag-update po sa ating mga ginagawa po ngayon dito sa US. Since wala po tayong trabaho, ayan, nagsumikap po tayo na maghanap ng ibang source of income. Hindi pa man tayo ngayon kumikita kasi hindi pa tayo kilala na author. Ganun talaga pag hindi pa kilala. Pero hopefully in the future kasi wala namang expiry date. And then palabas na rin po yung pang-apat nating libro. It is romance fantasy. Available din siya sa e-book and then paperback. Kung gusto niyo po ng
copy. So ito po yung paperback. Itong From Rag to Riches is available in ebook, paperback at saka hardcovers. Ayan, magkaroon. Marami pong matututunan dito ang any individual po, lalong-lalo na po yung mga nag-aaral na sometimes walang tiwala po sa sarili dahil mahirap. Nagsimula din po tayo sa hirap. Kaya lang, I never limit myself. Sinabi ko lang na makakaya ko rin kung ano yung nakakaya nila. It's normal to experience struggles in life, mga pagsubok sa buhay. Kasi diyan tayo natututo kung paano po natin harapin anumang mga pagsubok na dumating pa sa ating buhay. So, dito po, nandito yon. Since lumaki po tayo hindi sa parents natin, kasi yung parents natin, si mama nagkaroon ng family, second family, kasi si father namatay I am only 5 years old during that time. So, ako naman, kailangan kong mag-aral kasi ginusto kong mag-aral. Nakikita ko kasi yung mga family members natin, I mean relatives na nag-aral na nagkaroon ng magandang buhay. So, sinabi ko sa sarili ko, dapat ako rin magkaroon din in the future ng magandang buhay para nang sa ganun makatulong din naman ako sa ating mga kapatid, sa ating mga pamangkin. So, sa murang edad at the age of 9 years old, nasa ibang bahay na po tayo. Nasa iba't ibang bahay every year. So, pag bata ka, wala ka pang specific na sometimes na decision. Kaya hindi naman ako pinapaalis, kaya lang ako ang nagdesisyon na kung nasaan sila mama, gusto kong hanapin para mas malapit ako. So kung saan siya na pinupuntahan ko, tapos malayo pala sila sa school, since gusto kong makapag-aral, nakiusap kami doon sa mga amo namin na doon ako tumira. So doon nag-start itong story na to. So simula ng pagkamatay ng tatay ko dun sa bundok hanggang sa nakapag-aral ako, hanggang naging self-supporting from elementary, high school, college. So lahat sinare ko po dito para meron namang matutunan ang mga makakabasa kung paano ko nalagpasan ang mga pagsubok dati. At hindi lang yun, meron ding magandang story din po ito, hindi lang puro experience, meron ding love story kasi nagkaroon naman din naman ng kulay ang buhay natin. So ayan, so my first husband, I married British national dati. Kaya lang hindi, after 5 years, namatay siya. So it is sorrow, but then I learned many things of him. So bago siya namatay, umuwi siya ng UK, ng London, mahilig siyang sumulat. So ako kasi I'm not showy on love. I maybe because I never grow up with my siblings, with my parents. So, parang sa akin, sabi nila ang puso ko daw ay bato. Hindi naman. Kaya lang, pinatatag lang kasi ako ng mga pagsubok sa buhay. Ang sa akin, hindi ako appreciative na ipakita sa mga tao na mahal ko sila. Akala ko na pag nandyan ako is alam na nila na mahal ko sila. Hindi pala dapat yon. So I learned many things from him. Sabi nga niya sa sulat, minsan sinasabi niya sa akin noon na I am a robot. I am a human robot. Paano kasi pag pag magluluto, kakain, ganyan. No, I love you. I never learned to say I love you.
maybe I say only I love you during our wedding day. Kasi kinasal din naman kami noon. Sabi niya, parang ang layo-layo ng emotional part. Hindi ko kasi naranasan paano mahalin ng isang tao, paano i-take good care. Puro ako lang dati. Hindi ko man na-experience. So, siya yung, sabi nga, siya yung nagpuno ng lahat ng yun. Siya yung nagturo sa akin kung paano. Kaya lang I feel so sad nang mawala siya kasi meron kaming mga pangarap sa buhay na kaya nga ako pumasok maging teacher dati, kahit walang pera, nag-working student para mag-aral uli para maging teacher. So nang magiging teacher na sana ako, siya naman ang nawala. Tapos Typhoon Yolanda came to my life also. So akala ko it is already the end of the world, but it is not. So thankfully I have many friends in the church na nagturo sa akin na no, it is not the end of the world. Sometimes God giving us trials to make us more stronger, to see our purpose in life. Ganon. So, ayan, after ng Typhoon Haiyan, naging UNDP volunteer tayo. Tapos marami tayong friends na nakilala doon, sila yung nagbumotivate sa akin na bakit mag-stop yung buhay ko. Sabi nila, I will try to fall in love again. So ayun, nag-try tayo on dating online, pero may mga naka-chat tayo, hindi lang isa, dalawa, yung iba pang isang week lang, yung iba naman pang dalawang week, may nagtagal ng 1 month, merong ang 1 year, pero puro lang chat, wala namang katotohanan. Until such time, after 5 years, I met the uncle of my husband. Ayan, nakapag-asawa siya ng Filipina. Tapos, nirito lang ako sa ano niya, sa nephew niya. So, doon kami nag-meet ni Mister. Yung Mister ko ngayon, yan yung nagdala sa akin papunta dito sa US. Kung kailan nakapasok na ako sa teacher in the Philippines, na nag-i-start na sanang bumangon ang buhay ko doon, nakapamayad na tayo ng mga utang natin, saka naman siya dumating sa buhay ko. Siguro si God kasi meron lang mga paraan, may mga purpose siya na hindi natin alam minsan. Imagine, 4 years tayo nag-chat, hindi man natin, para sa mga naghahanap ng mga chatmate dyan, it is not yet, maybe there are some ways. Kasi ako, hindi ko, yung asawa ko yun, hindi ko man na-meet siya as a chatmate, pero yun yung way para to prepare me how to speak in English. Kasi hindi naman tayong mga Pinoy, nakakaintindi tayo ng English, pero dahil marami tayong mga native languages, minsan hindi tayo fluent na magsalita ng English. Ngayon, sinasanay ko nga yung sarili ko paano humarap sa camera, kasi isa ko, maliban lang sa pagiging author, maliban lang sa pagiging manunulat, nag-apply din ako as a tutor online. So kaya lang minsan, dahil na rin matagal na tayong walang trabaho, matagal tayong walang kausap sa sabi ko mag-start ulit ako mag-live para masanay naman yung confidence ko. Nawala kaya yung confidence ko di tulad dati. Nung nag-YouTube ako araw-araw, nagla-live ako. Tapos last year, nagla-live din tayo. Tapos ngayon, paminsan-minsan na lang kasi parang nawalan na tayo ng confidence. Minsan nawawala din pala, akala natin minsan yung confidence natin nariyan lang, pero minsan natutulog din pag hindi natin sinusubok or tawag dyan, nire-rehearse uli. So ayan guys, so yun yung buhay natin sa ngayon. Tapos si Mister, kaya hindi kami nakapunta ng Pilipinas ngayon, sana
last January papunta po kami kaso nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng hindi naman na fracture sa bones, fracture sa ano niya, sa muscles. Hindi na siya gaanong nakakalakad, kaya kailangan niya ako dito. And then hindi kami pwedeng makapag-travel kasi sabi niya, it is useless to travel na magwe-wheelchair siya. So hindi siya magiging komportable pumunta sa iba't ibang mga pupuntahan dyan sa Pilipinas. Kaya nag-decide siya na ipagpaliban na muna. Siguro minsan nga ang Diyos ay may mga purpose sa bawat mga nangyayari sa atin. So hindi naman ako nawawalan ng pag-asa na sana kumita uli tayo, magkaroon ng work. So kaya ngayong 2025, napag-isip-isipan ko na yung pagsusulat ay pasukin. Nagsulat na nga rin ako ng mga kanta. Gusto ko rin ilagay yun sa CD. Kaya lang, ang hirap. Ikaw ang susulat, tapos ikaw din ang kakanta ng sinulat mo. Hindi tayo singer. Marunong tayong kumanta pero hindi sa lahat ng genre. Pag classical, mahirap. Yung mga worship songs, yun ang gusto ko sanang isulat. So meron na tayong naisulat dyan, nakahanap tayo ng isang singer na yun ang kakanta. Kasi parang sinanay ko yung sarili ko 2 araw, sabi ko hindi ko ata kaya to. Mahirap yung tono niya. Ako din yung nagsulat. So ayan, yan yung buhay natin ngayon. Maraming salamat. And dito si Migalab, shout out to Ati Dada Tucson and family. Kumusta po kayo dyan from MacArthur, Leyte? Ayan, mga kapitbahay natin yan. Maraming salamat sa pagpasyal po sa ating live ngayon. Ang aga-aga nyo po gumising dyan sa Pilipinas. Dito kasi naka-timing lang po ako na mag-live at sinasanay ko rin yung sarili ko marap sa camera kasi mag-tutor tayo online. Kailangan ibalik yung confident natin online. Paano makipagsalita na ikaw lang. So yan, sinasanay din natin yung sarili natin. At syempre para i-introduce na rin yung mga nagawa natin. Naghanap pa ako dyan sa Pilipinas kung mayroon publishing company. Kasi para mailagay ko rin po itong mga books ko na ginawa para naman, kasi maraming nag-message din sa akin na sana available daw din po ito sana sa Philippines para nang sa ganon ay makabili din po sila in peso, not in dollar, kasi mahal sa dollar. Sabi ko, sana kung makahanap tayo ng printing press dyan, tapos sila na rin yung magma-marketing, yung mga online na marketing. Hindi pa ako nakakahanap. Panay ako ngayon, research, kaya lang hindi tayo pa nakakahanap. Gusto ko nga na wala man tayong ibang anong tawag dito, na i-print dito sa US tapos ipapadala dyan sa Pilipinas. Na nag-inquire ako dito, mahal ang pagpadala dyan sa Pilipinas. Kaya yun ang isa nating problema. So, second option ko is maghanap na lang ng self-publishing dyan. Kung sino yung may alam ng mga self-publishing dyan sa Pilipinas, pwede pong mag-comment dyan sa baba. Thank you po. Para naman may share din natin ito, hindi lang dito sa abroad. Sana pati dyan sa Pilipinas. Kasi syempre, hindi lahat makaka-afford ng dollar na price. Gusto ko yung Filipino price. So kung dyan nagpa-publish, syempre mas mura yung publishing. At makakamura, i-down din natin yung price ng book. Kasi dito sa ibang bansa,
mas mahal yung publishing, syempre mas binibigyan lang kami dito ng royalty income ng 60% kasi may tax pa, may kaltas pa na tax. So actually yung isang book na to, ang nare-receive lang namin is nare-receive ko is $3, $3 to $4. So depende lang sa klase ng book na sinusulat ko. So yun lang nare-receive natin. Pero this is available kung nasa ibang bansa kayo. Available po ito nationwide sa lahat po ng Amazon online store. Available po yung libro natin. Sa tatlo pong ito po yung recommend ni Amazon sa iba't ibang online store ng Amazon sa tatlo kong book. Nasa out of many millions book. Pasalamat po ako na ito kabilang siya. So ayan. Sana sa hindi pa po nakaka-avail nito, mas mura po yan sa e-book. Pwede po kayo bumili. Actually, nilagay ko po ito sa Kindle Unlimited. So it is free in e-book. Pag Prime member po kayo ng Amazon. So yan, saan man po kayo naroon ngayon, worldwide, pwede po kayong magbasa po dito. Hanapin nyo lang po yung From Rag to Riches by Alma Sevillano. At sana wag po kayong makalimot na maglagay po ng review para naman mapansin din yung mga paperback natin at saka hardcover na para mayroong bumili. Mahirap pagbaguhan po na manunulat, hindi po agad-agad na maraming bibili. At syempre, nandito lang din po ako sa bahay. Di tulad nung nandun tayo sa Alaska na nakakarating tayo kung saan-saan. Minsan naisip ko nga sana noon ko pa naisip na sumulat. Para nang sa ganun, nung nagtatrabaho ako dati, na-introduce natin sa ating mga kasamahan sa trabaho. Ngayon, through social media na lang, na-introduce natin yung book natin. So, ayan. Ganun lang po. Sana pray po natin yung husband ko na gumaling, na gusto rin niyang pumunta at makavisit dyan sa Pilipinas. Umuwi kami kasi magsi 6 years na kami dito ako dito sa US. Hindi po nakaka-uwi. Sana makauwi po kami dyan. Nandun siya ngayon sa doktor, meron siyang appointment sa niya. Kaya pero hindi ako sumama kasi sabi ko meron ako pang i-edit na mga book. Katapos ko lang mag-edit ng isa kong book. Naka-online na ngayon yung e-book. Pinamagatang romance fantasy yun. Kalimutan ko yung pamagat. A Whisper in the Midnight Curse. So, ayan. Romance fantasy. Very romantic na story. Magugustuhan ng kahit sinong bumasa. Very wholesome. Walang walang nilagay ko na mga pang bold na words, wala, puro pang wholesome. So pwedeng basahin ng kahit sino, kahit 8 years old, 10 years old na marunong nang magbasa ng libro ay pwede niyang basahin kasi pangkalahatan po 'yon. So ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa pagsama po dito sa atin. Thank you po kay Icole Havines, Erolaf. Ang hirap na kay Ate Dada Tucson. Ayan, Dada Closa Tucson. Maraming salamat po ate. Thank you po sa pagsama po sa atin. At sa lahat po ng makakanood po ng video na to, sana po ay ma-share nyo po para naman po merong makabili ng libro natin, maka-avail. This is very educational book, so makakatulong po ito
sa paghubog po ng kabataan sa ngayon. Kasi ngayon, puro social media na. Di tulad dati na talagang hands-on tayo sa mga work or kung ano-ano pa man ng mga laro or hanap buhay. Puro hands-on. Ngayon, pwedeng online na. So, ayan. Thank you so much. And have a good day. Bye-bye po.